Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang Absolute Divorce Bill. 131 na kongresista ang pumabor, 109 naman ang tumutol at 20 ang nag-abstain. Isa sa mga tutol si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Anya, paglabag ang panukala sa nakasaad sa konstitusyon na ang kasal ay pundasyon ng isang pamilya at dapat protektahan ng Estado. Ayon naman kay Albay Representative Edsel Lagman na isa sa mga may akda ng panukala, mahalaga ang divorce sa mga mag-asawang hindi na maayos ang relasyon. Ilan sa pupwedeng grounds ng absolute divorce ang extramarital affairs o pagkakaroon ng ibang karelasyon bukod sa asawa habang kasal pa, pang-aabuso at pagkalulong sa droga, alak o sugal. Pwede ring tuluyan ng maghiwalay kung may pang-aabuso sa relasyon na dahilan kung bakit pabor din ang ilang Pinoy sa divorce. Sinisikap ang kunin ang bagong pahayag ng CBCP na dati pang tutol sa divorce. Kailangan pang magpasa ng kaparehong panukala sa Senado bago ito maging batas. Pilipinas at Vatican City na lamang ang mga bansa sa buong mundo kung saan hindi pinapayagan ang divorce. Ilan sa mga nakausap ng GMA Integrated News ay pabor sa divorce. Ang tanong kasi dito, handa na ba ang Pilipinas sa divorce? Yun eh. Kung handa na ang Pilipinas at mas maraming sa survey, kung napakaraming hinanaing at majority, posible. Pero sa akin kasi, sa sobrang daming idea para dito, meron din ako isang idea dito na pwede, na kumbaga eto sabi ko na sa inyo. Para sa akin kasi, parang hindi pa handa ang Pilipinas dyan. Sa opinion ko is, parang hindi pa natin, kasi yung nature ng Pilipino iba kumpara sa nature ng mga tao sa ibang bansa. Kumbaga sa atin is, nakita ko naman na panood ko naman ng balita na yan. May mga ano naman sila, may mga criteria, kumbaga may mga ano naman naka-include doon kung yun yung pagbabasihan ng mga dapat na i-divorce. Tapos mayroon pang 60 days yata na cool off muna. Para sa akin kasi napaka-espesyal o napaka sagrado din ng marriage. Yung baga, kita nyo nga kapag kinakasal o bago pa lang ikasal, excited na. At pagka kinasal ka, napapaiyak ka pa kasi nga iba yung pakiramdam mo sa sa pagkinasal ka Then, pwede naman din sa West. Ang akin lang dito is parang hindi pa handa. Parang hindi pa handa ang Pilipinas. Kasi marami dito kasi, alam nyo naman, puro marites sa atin. Maraming mga relasyon ang nauudyuan lang ng mga kaibigan. Nyari, example, nag-away. Ganito kasi yan mga kaibigan, mga kababayan. Bago pa tayo lahat na nandito sa henerasyon na to, o kahit yung mga magulang natin o lolo, noong araw pa may mga relasyon din na katulad ng relasyon dito. Mas matindi man yan o mas critical na relasyon, nangyari na yan noon pa. Kumbaga may mga ganito ding senaryong relasyon dati pa. Tapos wala namang divorce. Kumbaga na na napagpatuloy yun Napagpatuloy ng maayos. So, ang bottom line ko dito is sa generation lalo ngayon na mas madami ang nakakapag-tolerate na mga kaibigan, lalo sa mga marites, na konting away lang, nauudyukan yung isang relasyon o yung babae man yan o lalaki, nahiwalayan agad ng ganong kabilis. Tulad nga sinabi ko noon pa man, may mas matindi pang away, mas matinding gulo, may mas matinding talagang hindi mo na malaman kung magkakabati pa o magkakaayos pa, pero nauuwi sa pagkakaayos. Lalo kasi mas matindi kasi yung henerasyon ngayon Kumbaga yung daloy ng relationship, na kung paano makipag-relationship ngayon, sobrang dami ng pinagkaiba. So para sa akin talaga, hindi pa handa. Pero kung ano yung majority dyan, at kung papasa naman sa Senado yan, sila na ang bahala dyan.
Pero para sa akin talaga, hindi pa handa ang Pilipinas para dito. So, yun lang. Tuloy natin. I believe na divorce should be legalized kahit na Catholic country tayo. Kasi I think yung dahilan naman kung bakit nag-divorce ay dahil nga sa existing na abuse na meron sa kanilang relationship. Katulad ng personal experience ko, na sa mom ko na abuse siya, pero wala siyang magawa kasi sobrang expensive. Kapuso, para sa mga maiinit na Tulad nga na sinabi ko, no, yung lahat ng senaryo ng relationship, maganda man na naging relationship o hindi, o mas malala pa, lahat ng different senaryo ng bawat relasyon, kasi hindi magkakaparehas yan eh. Pero isa lang ang sigurado, kung ano man ang iba't ibang uri ng senaryo, ng istorya ng relasyon, ng bawat magkakarelasyon dito sa Pilipinas, nangyari na rin yan dati pa. So wala naman divorce dati. Pero mas malaki yung chance dati na mapag-ayos pa. So yung isang idea ko dito ay sana mas mas nagbigay pa ng ibang option katulad ng pasilidad, programa na na pwedeng humilot ng bawat relasyon. Kasi doon yan magtatama eh, doon sa may mga pagkakataon na hindi naman totaling na abuse o talagang nagkaroon lang ng matinding mga engkwentro katulad nga ng mga sinabi ko kanina, kahit noon pa man may ganyan na rin na uri ng na istorya ng relasyon. So yung mga humihilot, pwedeng maging sandalan, yung pwedeng gumitna, humilot ng isang relasyon. Parang sa barangay, parang gano'n. Pero iba yung tema, merong sa mental health, sa mga iba pang uri ng ano, yung kaya nilang hilutin at maging sentro, yung manumbalik yung pagmamahalan nila na yun nga, sa marriage, lalo kung may anak, may pinagsamahan, matagal na magkakarelasyon, kumbaga ganun eh. Pero yun nga, kung ano yung majority dyan, wala akong magagawa. Pero yun lang naman ang idea ko dyan. And yun nga, para sa akin malaya naman kayong mag-komento dito at magbigay din ng opinion nyo para sa divorce na to. Pero para sa akin, parang hindi pa ready. So yun lang, bahala ng dyan, no? Bahala na sila dyan. So yun, focus tayo dito sa next nating topic, no? Mainit-init at talagang umiinit tong balita na to. Ewan ko lang, ba't hindi nababalita sa media to? Pero nagkalat sa social media. Talagang trending sa social media tong bagong kasi yung nakikita ko maisog eh. Tapos ito may bago, yung Marcos alis dyan. So talagang nakikita natin na mas umiinit at talagang tumitindi ang mga nangyayari dahil nga dito sa ng gobyerno, no, na hindi nila mapaliwanag, kulang sila sa explanation o hindi nila magawa yung part nila. So yun, tingnan natin yan. Let's go. balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Mula sa mga kababaihan, mga dating kadre hanggang sa mga dating sumuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong panahon ng kampanya at iba pang sectoral group, ipinanawagan nila ang pagbaba sa pwesto ni Marcos Jr. Babala ng isang dating kadre sa Pangulo na huwag niyang hayaang lalala pa ang sitwasyon kung saan mag-aalsa ang taong bayan para bawiin sa kanya ang kapangyarihan. Si Jason Rubrico sa report. Parang parang history repeat itself ang mangyayari nito kapag tumindi ng tumindi talaga. Tuloy natin. Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Yan ang panawagan ng iba't ibang sectoral group na nagtipon sa Quezon City nitong araw ng Lunes. Mula sa mga leader ng mga grupo ng mga kababaihan, mga kabataan, mga Muslim, mga dating kadre, mga vlogger
at iba pang sectoral group na sumuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong eleksyon, iisa ang kanilang sigaw ngayon. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Dahil dyan ay nabuo ang Marcos Alis Dyan movement. Puno-puno ng salot ng taong bayan. Hindi na pwede na magpapatuloy itong panggigipit, itong pag-aapi at pagsusupil sa demokrasya ng tinatawag natin na yung Great Ayan, marami sa atin napapansin yan. Hindi ko lang alam kung ba't hindi nagsisikibo yung iba, pero lantaran na. Talagang kitang-kita mo. Napansin ko kasi dyan yung nakakaraan pa nung mga rally nila dun sa Maisog ata yun. Talagang parang lagi nagkakaroon ng aberya tuwing isasagawa yung rally. Di kapag chinek mo naman yung mga rally, payapa yung rally nila. Kumbaga, malaya nilang inihahayag. Hindi katulad ng ibang ibang nagrarally, no. Iyan, talagang mapapahanga ka pa kasi nga wala silang gulong ginagawa kundi inahayag nila ng maayos yung mga saloobin nila. Hindi naman yan dadaing na ganyan kung walang napeperwisyo o merong naapektuhan sa kanila o meron silang talagang pinaglalaban talaga diyan. Kasi hindi yan magkakaisa. Kita-kita nyo nagkakaisa sila. Kasi nga meron silang gustong iparinig kung sino man sa mga nakaupo, lalo sa Pangulo, na hindi sila dinidinig. Bagkus ay parang inaano pa sila, no? Nagkakaroon palagi ng aberya, yung usan sila magrarally, magkakaroon ng kung ano-anong aberya na senyales o parang insulto Tapos ayun nga, parang may mga naaapektuhan pa, may mga natatanggal, may mga naaalis sa pwesto. Tapos sobrang dami. Pag pinakinggan mo sila talaga, makikita mo yung sigaw ng damdamin nila, na yung pinaglalaban nila ay talagang nasa puso at talagang meron silang pinaglalaban para sa bayan at para sa bansa. So tuloy natin. dictatorship ni Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Ben Ranque, isa sa mga organizer ng Marcos Alis Dyan movement, kasalukuyang nakararanas ng leadership crisis ang bansa. Sa Malacanang, ang namumuno ay wala na sa kanyang pag-iisip. Walang kwentang tao. Walang kwentang leader. Ngayon nagsasalita ng oo, bukas nagsasalita ng hindi. Mabahalag ang bayan natin, ang bansang Pilipinas. Para sa ating mga kapatid na Muslim, hindi na karapat-dapat na mamuno si Marcos Jr. dahil sa mga napabayaang mga suliranin at walang konkretong solusyon sa mga ito, lalo na sa iniindang kahirapan ng maraming Pilipino. Ramdam ko po 100% ang sobrang paghihirap ng mga kapwa kong mga Muslim na nandito para maghanap buhay. Bongbong Marcos, nakikiusap po kami bilang representative ng Muslim ladies. Utang na loob po, umalis na po kayo dyan. Sobra na pong taghirap po sa panahon ngayon. Pinangangambahan naman ng sektor ng kabataan na Bantay Masa Group ang Alam nyo, isa pang nakikita ko dito kung bakit talagang nagkakaisa sila at diretso yung punto nila sa pinaglalaban nila. Kung mapapansin nyo, yung mga kababayan natin ang sentro din dito. Na kung saan ay pinaglalaban din nila na yun nga, maraming nagugutom at iba nga yung kalakaran ngayon sa kalakaran dati. Bakit kamo? Kasi kung mapapansin nyo, nagkaroon ng pag-asa ang Pilipinas noong umupo si FPRRD. Maraming nabago. Yung mga nakasanayan, nabago. Nagkaroon ng pag-asa yung Pilipinas. Nagkaroon at nakakita sila ng kakaibang pamumuno na akala ng mga Pilipino, akala ng Pilipinas ay hindi na nila makakamtan. So bakit nagkakaroon ng ganito? Mapapansin nyo o mapaghahambing nyo na yung kalakaran ng gobyerno ngayon ay ibang-iba sa nakaraang administrasyon. Hindi na ganun kasigla, hindi ganun ka-peaceful, hindi ganun kaano sa demokrasya. Sobrang daming naghihirap, hindi makausad yung mga mahihirap at sa gutom.
pagtaas ng mga presyo ng bilihin, sobrang dami kung iisa-isahin mo. At higit pa dyan, yung klase ng pamumuno. So bakit nakikita ng mga Pilipino yan? Kasi nga, nung nakaraang administrasyon ni FPRRD na silayang muli pag-asa ang mga Pilipino na bigla tayong nagkaroon ng ganong pamumuno na matikas at talagang dumidinig sa mga hinanaing ng taong bayan at mga Pilipino talaga ang pinopokosan. So ngayon kasi iba eh. Kaya napansin ng mga Pilipino yan na bakit parang nasa isip ng mga Pilipino ganito eh. Nakaranas na tayo ng magandang pamumuno, mapayapa, na medyo umuunlad, na ano yung ano natin sa mga droga. Tapos nagkaroon ng iba't ibang mga basta lumago. Nagkaroon ng pag-asa nga eh. Bakit ngayon parang puro gulo, maraming hindi nagagawa yung administrasyon at sunod-sunod yung palpak at mga issue. Sobrang dami pa eh. Kumbaga, naiisip ng mga Pilipino, lalo siguro yung mga nandito sa nagrarally na yan, na nakakita na nga tayo ng maganda eh kay FPRRD, tapos bigla na naman tayo lulugmok. Bigla na namang magkakaroon ng alanganin na pamumuno. Kaya syempre, yung mga tao siguro dyan, nagalit. Pera pa yung hindi pa natin isasama dyan na naapektuhan sila. Kaya patong-patong kaya maiintindihan mo yung galit nila at yung pinaglalaban nila. Kasi sino nga namang tao ang nagkaroon ng pag-asa, ngayon naman nakikita nila parang naman nawawalan na sila ng pag-asa. Parang parang ano ba 'yan? Kung kailan tayo nakatiyempo na ng pangulo na kaya tayong kumbaga kayang idiretso yung mga naging baluktot na pamamahala bago pa umupo si FPRRD. Tapos ngayon puro mga na naman, balikoko na naman, alanganin na naman yung umupo. Isa pa doon, pinaglaban natin 'yan. Nakakala natin tunay, nakakala natin mababago ang tuluyan at susundan ng yapak ni FPRRD. Pero hindi eh. Kaya ganyan ang galit ng mga tao dyan. Patong-patong na ang nangyayaring kung ano nung issue, kalokohan, gurguran, sobrang dami. Kaya mga kababayan, dapat lagi kayong manonood ng mga ganito. Kasi alam ko, kasi nanonood ako ng balita, hindi napapanood sa mga media sa TV. Hindi ko nga alam kung ba't hindi nababalita ito sa mga TV. Hindi ko alam. Tuloy natin. Magiging kalagayan ng bansa kung hahayaan pa rin pamunuan ni Marcos Jr. ang bansa. Kung di pa po siya bababa sa kanyang pwesto, nakikita ko po sa mga darating na panahon parang mas lalala ang kalagayan ng Pilipinas. Posible. Lalala ang mga kalagayan ng mga kabataan na nagangad ng kapayapaan, pero sa kanya, ang iniisip niya lang yung kanyang pansariling kapakanan lamang. Naglabas din ng saloobin ang Moro National Liberation Front o MNLF laban sa Pangulo matapos na hatulang guilty ang kanilang leader na si Tormes Suari na isa raong uri ng Ayan, nasaksiyan ng mga Pilipino yan na pinaglaban si PBBM niyan, pero nagkaroon ng aberya. Kumbaga, talagang mga may naapektuhan, may mga binulilyaso, may mga basta sablay. Kaya talagang ganyan, nagsama-sama sila, nagkaisa kasi nga gusto nilang ipakita sa mga Pilipino na may nangyayaring may nangyayaring anomalya, parang apektado lahat, lalo yung may hirap. Ipit mula sa kasalukuyang administrasyon. Wala nga umanong utang na loob si Marcos Jr. matapos na tumulong ang MNLF sa kanyang pagkapanalo nitong eleksyon. Is innocent, bigla na lang lumitaw despite sa pagtulong ng aming mahal na chairman itong kay BBM nito sa kanyang candidacy during the campaign. Very clear
na ang administrasyong ito ay traidor. Para naman sa dating kadre na si Peter Mutok, isa sa mga napabayaan ng Marcos administration ay ang seguridad ng bansa dahil sa pagbalik na muli ng iligal na droga at krimen. Nawala na nga raw ito noong Duterte administration. Pero Tama. ngayon ay muli itong namamayagpag. Ngayon ho bumabalik yan. President BBM, dapat alam ninyo yan. Yan ang mga bagay. At yung pinangako ninyo, itong inilunsad nato, Marcos alis dyan. Huwag po ninyong baliwalain ito. Ang EDSA, ang tatay ninyo, kayo ay napatanggal, napaalis kayo. Delikado to. Sapagkat itong pag-uusap nato ay nakakarating sa buong mundo. Pagbibigay din pa ng isang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, lumalawak at lumalakas ang sentimento ng mamamayan tungkol sa hindi mabuting pamamalakad ng gobyerno ni Marcos Jr. Aniya, lumalabas na nauulit ang daloy ng mga palatandaan ng kasaysayan noong EDSA 1 kung saan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hinatulan ng sambayanang Pilipino at pinalayas sa Malacanang. Huwag niyang antayin na lumala pa ang mga krisis pang politika at ekonomiya at muling aalsa ang taong bayan upang bawiin ang kapangyarihan sa kanya. He needs to listen to the people, otherwise ang kasaysayan ang siyang hahatol muli sa kanya. And this time around, it will happen again. Maybe it will be cruel than the first history na humatol sa kanyang ama. Nakaka-disappoint talaga yan, sobra. Lalo yung, kung mapapanood nyo kasi napapanood ko yan yung mga rally nila, tsaka yung mga balita sa social media. Sa media talaga, hindi nyo makikita yan. Hindi ko talaga alam kung bakit pipe ang mainstream media. At mga vloggers nga lang yung nakikita dyan kung mapapansin nyo. Tsaka sa social media, puro vloggers. Nagsusumikap silang ibalita yan, kahit hindi ibalita ng mainstream media. So, ganun sila ka-focus at kasincere sa pinaglalaban nila para sa bayan at para sa Pilipinas. So, yung mga hinanaing nila, na-explain ko na kanina, at kahit sino naman makapanood, mararamdaman nyo yung nararamdaman din nila. Nakaka-disappoint talaga yan, yung pinili mo na akala mo mas hihigitan pa ang nakaraang administrasyon. Naging ganito, parang awkward talaga ang awkward nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. So yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, Kabataan TV kay BTN, wala pa rin tayong Facebook kasi nga hindi ko mabuksan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mabuksan. So yun, like and share Kabataan TV, think and analyze. Let's go!